Para tuloy akong hinahabol ng 10 kabayo dito. Grabe kasi yung amo ko, palagi na lang akong sinusurprise. Kasi naman, pupunta pala kami ngayon sa kabilang bahay. Hindi man lang ako sinabihan. Kaya pala minamadali niya ako matapos na akong maglinis ng mga kwarto nila. Kasi yun pa, alis kami. Kaya ayan, madalian ako nagsuot ng abaya. Tapos nag-sunscreen kasi sobrang init talaga sa labas, guys. Tapos dito, madali ang spray ng pabango. Kasi makikita ko dun yung crush ko. Charis! Kidding aside, ayan, nag-aabayan na talaga ako ngayon, guys. Hindi kagaya dati na lumalabas lang ako ng naka-uniform. Ngayon, kailangan ko na magsuot ng abaya kasi yun yung sabi ng amo ko. Which is much better naman, mas okay din sa akin. Tapos ayan, sakay na kami dito sa kotse ng anak niya. O 'di ba? Feeling ano ako dito, feeling rich, nakakotse, tapos may driver pa, 'di ba? Anyway, ito na, andito na ako sa loob ng sasakyan. Grabe, sobrang init. Kasi kakabukas lang dyan ng aircon ng sasakyan. Sobrang init talaga, guys. O, tingnan nyo naman. Ayun, o. Ano na yan, mga alisin ko na yan ng hapon. Tapos, init na init pa ako dyan kasi doble-doble nga yung suot ko. Yung uniform ko, may doble pa yun sa loob. Tapos, ayan, nagsuot pa ng abaya. Kahit na init na ako dyan, tinitiis ko lang talaga. So, doon kami sa kabilang bahay pupunta ngayon kasi, ano ngayon, Wednesday. So, nandun sila. Himalangan na sinama ako ngayon ng amo ko. So, mas okay din kasi nga, palagi na lang ako mag-isa dito sa bahay. So, pasalamat din ako kasi sinama nila ako ngayon. Kaya nga lang, hindi ako prepared. Tingnan niyo naman yung pagmumukhang yan. Pagod na pagod. Kasi hindi ko man lang napaghandaan, hindi man lang ako nakapag-ayos ng sarili ko. Naglagay lang talaga ako ng sunscreen, guys. Sobrang init talaga sa labas. Madalian naman. Madalian nga lang yun, di ba? Kung nakita nyo. Tapos ito, siguro mga 15 minutes lang naman yung, yung babayayin namin para makarating kami doon. And yan lang yung posibilidad na makalabas ako, makatingin-tingin ako ng mga tanawin sa labas, kahit na puro naman mga bato-bato yung nakikita ko. As in talaga dito, bihira yung mga puno-puno, yung mga halaman-halaman na makikita mo. As in parang makikita mo yung mga bato-batong building, mga bato-batong bahay, gano'n. Tapos akala mo talaga dyan, hindi talaga yan nahihilo yung babae na yan. Pero yung totoo, parang nang hinahalo pa yung sikmura niya. Kasi guys, nahihilo pa rin talaga ako, lalo sa amoy ng sasakyan ng ng alaga kong yan. Tapos dito, nakarating na nga kami dito, guys. Andito na kami after 15 minutes. Tapos ayan, nakausap ko na dyan yung si Ate Liza, yung yung katulong dyan sa bahay na yan. Pinay din siya, guys. Siguro nakikita niyo siya sa mga video ko dati. Ewan ko lang kung nakita nyo. Pero dati talaga, Tapos ayan, basta yun na yun. Tapos ito na. Diet! Mafi diet, I'm here. Nagda-diet kasi yan si Ate Lisa, guys, kasi malapit na siya magbakasyon. So, nag-aaya daw yung anak niya na mag-beach. Pero kapag nandiyan ako sa bahay na yan, hindi siya makapag-diet kasi nga ako naman is food is life. Kaya nga sabi niya sa akin, tentasyon daw ako masyado sa pagda-diet niya. Hindi siya makapag-diet. Sira-sira yung diet niya kapag nandiyan ako, bumibisita ako sa bahay na yan. Kasi ako panay kain talaga. Kung ano makita ko, kakainin ko talaga yan, guys. Hindi uso sa akin ng diet. Bawiin na lang yan sa workout. Habang nabubuhay tayo, kumain tayo ng kumain. Hanggat pwede tayong kumain tayo kasi darating talaga yung araw na hindi na tayo pwedeng kumain ng kung ano-ano. Alam niyo naman pag tumatanda marami ng bawal. Tapos ayan, habang kumakain ako, nakikinig ako sa bagong balita kasi nga guys, may bagong katulong dun sa kabilang bahay sa kamag-anak ng amo namin na Bicolana daw siya pero yung ugali is hindi nagustuhan ng amo niya kaya pinapauwi na siya ng Pilipinas. So, medyo may katamaran, tapos mareklamo daw sa trabaho. So, yun kasi yung pinakaayaw nila dito. And medyo nahihiya pa ako kasi Bicolana daw, kalahi ko. Tapos sabi naman ni Ate Liza, bakit daw, hindi naman daw ako ganon. Hindi naman daw mabigat yung loob niya. Kasi mabigat daw talaga yung loob nila dun sa Bicolana na yun na nandun. Kasi nga daw, iba daw talaga yung aura, may pagkamaldita. So, yun yung bagong chinichismis niya sa akin. So, nakikinig lang ako habang kumakain. Anyway, yun, seryoso nga, papauwiin na yung yung pinayin na yun. Tapos, na-request nung dating employer na bumalik yung dating katulong niya. So, pabalik na ngayong September. Kaya, pag nakabalik na yun, uuwi na ng Pinas yung Bicolana na yun, kung sino man yun. Grabe talaga. Gusto ko ba yan nakikita din
Kaya dapat kung magde-decide ka magtrabaho dito, kahit saan, dapat masipag ka, tapos hindi ka mareklamo. Sundin mo yan kasi amo mo yan eh. As long as nakikita mong tama yung pinapagawa nila sa'yo. Huwag mareklamo kasi yun yung pinakaayaw nila, lalo na dito sa Saudi. So dito guys, naghiwa kami ng mga gulay. So ayan lang naman ginawa namin dito. Tapos nagluto. Tapos dito naman, pauwi na kami niyan guys. Gabi na, as you can see. Pauwi na kami niyan. Mga 15 minutes lang talaga kasi inurasan ko yung biyahe namin pauwi. Mga 15 minutes lang. So medyo malapit lang siya. Tapos dito, ayan na, nakarating na kami dito guys. Ayan, hubad ng abaya. Medyo nakaramdam din ako ng pagod after makarating dito. So, ayun lang naman guys. Sobrang random na ng kwento ko sa inyo, no? Matutulog na din ako. Inaantok na ako eh. So, tinapos ko lang talaga to. Nag-edit, nag-voice over. So, sana na-enjoy nyo din. May mga iba't ibang chismis. So, next time, puntahan pa tayo ulit sa mga susunod kong video. Yun lang. Bye!